House, isinusulong ni House Speaker Bogie D ang pagpasa ng batas para buwagin ang political dynasty. Katunayan, ilang kongresista ang naghain na ng anti-dynasty bill sa Kamara. Para pag-usapan yan, makakausap natin si House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Party List Representative Sara Elago. Hello po, Kong. Good evening. Good evening po. Oo. Hi, good evening, Chiki and Marisol at sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood ng Sa Totoo Lang. Oo, pakiintindi po sa amin, Kong, itong anti-dynasty bill po. Yung mga details nito and especially yung definition ng Yan. dynasty. Kasi kami ni Mase ay, actually ilang beses na natin tinanong, ano ba talagang dynasty? Ano ba ibig sabihin ng dynasty? Yan nga yung dahilan kung bakit kailangan talaga natin ng batas para magbigay ng kahulugan na malinaw ng kung ano ba yung political dynasty na pinagbabawal. Sang-ayon sa ating konstitusyon, nakasaad yan sa Article 2, Section 26 na dapat bawal talaga ang political dynasties. Pero matagal na panahon na yung mga hakbang para tiyakin na may kahulugan ito at may maayos na implementasyon upang maiwasan ito ay nananatili talaga na walang galaw. Kumbaga hindi talaga gumugulong. Kaya malaking bagay na nanggaling mismo sa speaker ang pangako na maipapasa ang anti-political dynasty bill bago matapos ang taon. Ngunit ang pangako na yan dapat natin bantayan. Kasi sa matagal na panahon, pinakita din ng kasaysayan na yung mga Paul dynasties din yung humaharang kumbaga na magkaroon ng genuine reform dito sa anti-political dynasty. Sa bahagi natin sa House of Representatives may siyam na bills na nakasala ngayon. Dami po. At yung dalawa dyan, o yung isa, ang filed by Makabayan Bloc ni Rep. Reneco na Kabataan, tsaka si Rep. Antonio Tino na Actors Party List. At nung kami po ay nakapasok sa Kongreso, isa sa priority bills natin itong House Bill number 4784, Anti-Political Dynasty Bill, na ang atin pong definition ng Anti-Political Dynasty Bill ay dapat po walang hahawak ng posisyon o tatakbo para sa kahit anong elective, national, or local office ng kasabay ng isang kamag-anak within the fourth degree of consanguinity or affinity. So yung relationship po by blood or yung relationship by marriage within the fourth degree, kumbaga wala po talaga sa immediate family members at yung mga close relatives within the fourth degree ang dapat kasabay na tumatakbo o humahawak ng posisyon. Pinagbabawal din po natin yung kumbaga magkasunod sa isang posisyon, yung kamag-anak within dito sa prohibited na civil degree. Kaya yan yung isa dun sa kumbaga tinodo na natin, hindi lang second degree, hindi lang third degree, pero hanggang fourth degree po ng consanguinity and affinity. Dapat bawal po na tumakbo ng sabay o magkasunod. Edi ang daming mawawala niyan sa Senado. Pero, Kong, gaano kalaki na yung nakuha ninyong suporta dyan po sa mga kasamahan ninyo sa Kongreso dahil sabi nga po ninyo, yung mismong mga involved sa political dynasty yung humaharang, hindi rin naman natin maikakailan na marami-rami yan. Makikita natin yan kapag nasalang na mismo sa committee. Nakahain na sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang Anti-Political Dynasty Bill. At nananawagan tayo sa committee na maipatawag na ito sa lalong madaling panahon. Kung kaya nga, sa susunod na linggo na agad, first thing next week, dapat mapag-usapan na ito para makita na natin kung ano ang lagay pagdating sa House of Representatives. Kasi kung mahirap sa House of Representatives, katulad ng nasabi ninyo, maaaring napakalaki din ang balakid nito sa Senado dahil napakarami ding maapektuhan na mga current holders ng posisyon. Ano pong masasabi po ninyo dito sa sinabi ni Isabela 1st District Representative Tony Pet Albano on defining the term political dynasty, no? Kasi sabi niya, dapat daw ang ban ay sa appointive positions lang. So, kung ikaw ay isang opisyal, hindi ka pwede mag-appoint ng mga under sa'yo na mga kamag-anak mo. So, appointive positions lang daw at hindi na daw dapat sa mga elective positions. Alam niyo, kung titingnan yung resulta lang ng 2025 elections, maraming pag-aaral sa Philippine Center for Investigative Journalism. Sinabi nila na at least 18 obese political dynasties
ginamit nila yung term na obese, no? Kasi hindi na lang ito yung maraming sabay-sabay o yung iilan lang, no? Kundi more than 5, no? Na clan members, yung sabay-sabay at sunod-sunod na holders ng particular elective position. So sa tingin natin, yung kinakailangan talaga yan sa elective position kasi parang tinatanggal yan yung pagkakataon para dun sa iba namang mga pangalan at iba namang mga kababayan natin na magkaroon ng pantay no, na tsansa at pagkakataon na makalahok no, sa eleksyon at makapanalo talaga no, para makapagsilbi sa pampublikong office. Pero yung sinasabi na target na within the year, maipasa ito, how realistic is that? That target, I think, was only for the House of Representatives. No? Para po sa House. So, sa tingin ko, kung kakayanin, kung agad na pag-uusapan na ito, hindi siya imposible. Pero kailangan talaga hindi lang, I think, yung will ng members ng Congress at lahat ng sumusuporta nito from the Speaker hanggang doon sa mga miyembro na nagsusulong nito. Sa tingin ko, this is a big opportunity no, for the people to really demand better in terms of ensuring the prohibition of political dynasties and elective and appointive positions. Ibig sabihin ko po, naku, pagkakataon na to no, para sa mga civil society organizations, people's orgs po natin, na maiparating talaga no, yung panawagan na ito, itulak mga lampag sa ating mga district party list at isabay na po natin ang mga senador no, na hamunin na tunay no, na magpasa ng isang anti-political dynasty. Sabi ni Samuel Salamanes, crocodile dynasty. Crocodile Dynasty, very apt. Kung we have like around, sorry, may sasabihin po kayo? Wala po. Sobrang halaga nito kasi ngayon nakita natin yung tumambad na napakalalang korupsyon sa ating bayan. Kaya alam mo, lahat ng mga hakbang no, para tiyakin natin yung demokratiko at patas na eleksyon, yung pagtitiyak na sana tao, yung galing naman sa taong bayan, karaniwang tao, yung makikita natin sa mga elective positions, malaking step itong anti-political dynasty bill no, para mas malapit tayo sa hangarin na yan. Very, very quickly, Kong, kasi we have like less than 1 minute left. Meron po ba kayong pupuntahan ng mga rally from 16 to 18 or yung sa November 30 po? Sa November. Naghahanda po kami para sa November 30. No, sa Luneta. No, kung dati binaha ang Luneta, ngayon protestang bayan, iba't ibang sektor, ipapakita na sa kabila ho ng meron namang mga hakbang na ginagawa. No, pero sa tingin natin, kulang na kulang pa para mapanagot talaga lahat ng sangkot. No, kaya inanyayahan po natin ang lahat na manawagan, magpakilos, mag-organisa po tayo ng mas marami para sa November 30, protestang bayan kontra kurakot sa Luneta. Alright. Maraming salamat, Congressman Sara Elago. Till next time po, good evening. Salamat.